Narito po kami ngayon sa bahay ng isa kong matalik na kaibigan dito sa Vienna. Sa labas po siya ng Vienna pero napakagandang lugar, no? At kami po ay nagba-barbecue. Talaga naman pong kapag ikaw ay nasa malamig na lugar at magandang panahon, pinagsasamantalahan, no? Talagang nagdibilad sa labas at ngayon po kami nagba-barbecue. Napakadami ko pong nakaing liempo, no? At sa ngayon, patuloy pa rin ang pagkain at meron kaming halo-halo bar, parang nasa Pilipinas din. Anyway, alam ko po na napakahirap ng buhay sa Pilipinas ngayon, so pasensya na po. Pero hindi naman po nawawala sa isip at sa damdamin natin ang ating mga kapwa Pilipino na alam natin na naghihirap. Alam niyo po, no, ang daming mga pangyayari ngayon, no? Pagkamat si BP Sara ay talagang patuloy ang kanilang pagtatangka na pabaksakin, lumabas na naman ang survey, no? Mahigit 20 points ang agwat po niya kay Lenny. Alam niyo po, ibang klase talaga itong si BP Sara, no? Ang akala ng mga kalaban, kapag sila ay nag-impeachment, nangyari kay BP Binay na bumagsak ng bumagsak hanggang hindi na nga nanalo para presidente. At lumabas ay si Tatay Digong na wala namang akalain maging presidente. Walang pagkakaiba po kasi ni BP Sara, kahit anong sirang gawin nila, wala naman silang mapakitang tagong yaman. Ibang klase naman kasi nakita ng taong bayan, yung farmhouse ni VP Binay na parang Disneyland, no? Wala namang ganun si BP Sara, no? So, ang epekto ng kanilang impeachment, imbis na bumagsak si BP Sara, lalo pang tumaas. Naalala nyo na yung isang survey, bago itong last survey na impeachment, malapit na si Lenny. 10 points na lang ang diferensya nila. Ngayon, more than 20 points ang diferensya. Nagpapakita po talaga na habang ginigipit itong si BP Sara, lalong napapalapit sa taong bayan. Kasi alam naman natin na habang humihirap ang buhay, kinakailangan magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng bagong leader. Pero siguro bukas pag-usapan natin yung mga surveys na yan at kung ano mga ibig sabihin yan para sa kandidatura ni VP Sara at sa ating kinabukasan bilang mga Pilipino. No? Pero ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan, kahapon, nung Biyernes pala, nagbutuhan ang mga miyembro ng ICC na si Bakina, yung ICC prosecutor na si Karim Khan. Ako po, ang sama ng loob ko dyan, talagang dinideklara ko naman po, may sama ako ng loob dyan, siya po yung nag-object nung ako dapat ay papasok bilang isang abogado at ang sabi niya ay nako yan ay maraming kaso sa Pilipinas pag yung papasukin bilang abogado yan. Yung mga panahon na yun, wala naman akong kaso, no? Congressional warrant of arrest lang. Ngayon, siyempre, meron na mga kaso, so naintindihan ko kung ang hukuman baka magkaroon ng atubili na papasukin ako bilang abogado ni Tatay Digong, no? Kasi tanim kaso na yan. So hanggang hindi mag-grant ang aking asylum, mukhang wala akong pag-asa na payagan pumasok na hukuman. Naantay naman natin yan, pinagdadasal natin yan at sana nga mangyari na sa lalong mabilis na panahon. Dahil ang importante sa akin ay yung makapanayan man lang si Tatay Digong, no? Matapos ng halos 2 taon na narito ako sa labas ng kulungan niya na nag-aantay para siya ay makausap at makapiling. Pero kahapon nga po, ang mga miyembro ng ICC nagbutuhan, tsugiin itong si Karim Khan. Well, dahil doon sa pagtututol niya sa akin, I find no sympathies for him. Ang sinasabi niya, gawain lang daw yan ng mga estado ng Israel dahil at saka ng Russia dahil daw ay kinasuhan niya si Netanyahu at saka si Putin. Pero ang katotohanan naman, wala naman pakialam yung Israel at saka yung Russia sa ICC dahil ni minsan di naman sila naging miyembro. So bakit pa kinakailangan siyang balikan? Dahil alam naman nila, hindi nila malilitis itong si Netanyahu at si Putin dahil ni minsan hindi sila naging miyembro. Bagamat, yan din po ginagawa nila kay Tatay Digong. No? Hindi lang tayo miyembro, nagpipimilit pa na litisin si Tatay Digong. Pero ang importante na pag-usapan natin, kaya siya tinanggal dahil nga doon sa kanyang pagiging manyak. Na minanyak niya yung isang batang abogado na nagtatrabaho para sa kanya. Ibig sabihin, meron talagang depekto ang pagkatao nitong si Karim Khan. Ang tanong, paano kaya nakaapekto sa kanyang desisyon na sampahan ng kaso si Karim Khan at humingi ng warrant of arrest yung kanyang depekto sa pagkatao? Kung yung kanyang depekto ay pagkamanyakis, hindi kaya meron pa siyang ibang depekto sa kanyang karakter. Una-una, alam na natin na nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya kasi bagamat siya ay naging prosecutor na at siya ang nagsimula ng investigasyon laban kay Tatay Digong, itinago niya na nung mga nakalipas na panahon pala, nag-abogado na siya para sa mga di umanong mga biktima ni Tatay Digong sa drug war. Kaya po bawal yon kasi nga po sa sistema ng ICC,
na dapat ganyan din ang tingin ng mga prosecutors. Ang trabaho nila ay hindi lamang para kumuha ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala. Kinakailangan kumuha rin ng ebidensya na nagpapatunay ng walang pagkakasala at kung marami talaga yung ganyang ebidensya, irekomenda na i-dismiss ang kaso. Paano pala yung dungis sa pagkatao ni Karim Khan, merong ang aligasyon na nanggaling kay Zaldico na nagpalabas siya ng 2 million. Hindi natin alam kung kanino napunta yung 2 million. Ang alam lang natin, sabi ni Zaldico, ibinigay yung $2 million kay Trillanes. No, hindi natin alam kung yan ay binulsa ni Trillanes. Pero siyempre naman, dahil nandyan nga yung mga investigador nila, may posibilidad at hindi natin maaalis sa ating isipan na talagang nakarating din sa mga ICC investigators yan. Kasi nga, parang wala silang kahit anong ebidensya na magpapakita sa kawalang kasala ni Tatay Digong na kinonsidera. Lahat na lang ay ebidensya na pinroduce at itinuro ni Trillanes. Alam nyo, yung sistemang ganyan, mali na yan. Hindi dapat ganyan ang investigasyon ng mga prosecutor na sa isang tinatawag nating inquisitorial system kasi ang trabaho ng prosecutor, silang kakalap ng ebidensya either sa pagkakasala o sa kawalang pagkakasala. Naging one-sided. Kaya tuloy, nagkaroon ng dungis ang buong investigasyon ng ICC dahil hindi mo mahihiwalay yung proseso na ipinatupad sa ilalim ng isang tao na ngayon ay sinesanti na ng mga miyembro ng ICC dahil hindi nga mabuti ang pagkatao. So paano natin ngayon maaasahan na nagkaroon nga ng patas na investigasyon samantalang merong andungi sa pagkatao nitong si Karim Khan, di ba? So ngayon, dapat siguro buksan din ng Assembly of State Parties yung investigasyon at lahat ng mga ginawang investigasyon ni Karim Khan. Kasi nga, ang dungis ng pagkatao, kahit saan mo aspetong tignan, basta may dungis na yan sa buong pagkatao niya at sa lahat ng kanyang mga ginawa. Pero habang nagkaroon ng desisyon na sisantihin si Karim Khan, meron na namang isang bansa na Latin America, sa Venezuela, na nagbitiw na rin bilang miyembro ng ICC dahil nga daw ang ICC ay bias. So itong buwan na ito, ay nako, 5 na pong mga bansa ang bumitiw, no? Nandyan yung Mali, nandyan yung Burkina Faso, nandyan yung Niger, pang-apat ang Venezuela. Tapos before that, siyempre, yung ano ba ito? Yung may isa pang African country na hindi ko maalala kung ano yon, pero pang-5 African country na yan, no? Tapos siyempre ang Pilipinas. Yung Hungary, dapat ang kauna-unahang bansa sa Europe na bibitiw, pero since nagkaroon ng bagong eleksyon, pinagpaliban muna ang pagbibitiw. Pero dahil nga sa ginagawang kampanya ng Amerika na ang pangako talaga nila, brick by brick, talagang bubuwagin nila itong ICC, diyan po nabubuhayan tayo na kapag wala ng ICC, wala naman silang gagawin, wala na silang alternatibo kung hindi pa uwiin talaga si Tatay Digong. At yan naman ang pinagdadasal natin. Dahil nga meron dungis itong prosecutor na nasa likod ng mga kasong na sinampa ng ICC at ngayon ay dinidinig ng ICC, inaasahan natin na ito'y magdadagdag pressure pa dun sa pressure na ina-apply ng Amerika para bubugin ng korte at maging dahilan nga ng makauwi na si Tatay Digong. No? Wag po kayo mag-aalala dahil at the rate na ang Amerika mismo naglalabi para ang kanyang mga aliado ay bumitiw na sa ICC, hindi ako magtataka kung ang African Union ang magsisimula, bukod pa dun sa 5 African states na bumitiw na, 55 member nations yung African Union na yan, baka en masse, no? Mga 20, 30, sabay-sabay na magbibitiw yan. At kapag nangyari yan, dagok yan sa buhay ng ICC dahil una-una, mawawala yung kontribusyon ng mga napakadaming mga bansa para doon sa operasyon ng ICC. At sa akin, ang pinaka-crucial, yung magiging kasagutan ng Japan dahil ang Japan ang pinakamalaking contribution ngayon sa ICC. Kaya nga ang ICC president ay isang Haponesa. Pero napakahirap naman sa parte ng Japan na baliwalain yung ginagawang panawagan ng Amerika na ang mga aliado nila ay dapat bumitiw na, itigil na ang funding sa ICC at saka ipatupad yung sanctions ng Amerika laban sa ICC at mga opisyales niya. Alam niyo po, meron lang akong konting sasabihin tungkol sa mga sanctions. Sa ngayon po, nabubuhay pa rin ng ICC kasi karamihan ng mga bangko ng mga
ng ICC at ang kanilang mga opisyales ay nandito sa Europe. Kaya naman, naaapektuhan yung pagpapadala ng mga pera ng mga judges at opisyales ng ICC doon sa kanilang mga bayan kasi dadaan yan doon sa SWIFT system na American system. Pero ngayon talagang pinainting pa ni Trump ang kampanya laban sa ICC. Ang mangyayari dyan, meron kasing batas sa Amerika na nagsasabi na lahat ng mga korporasyon na doing business in the US, pag hindi sumunod sa sanctions ng Amerika, ay po pwedeng maging dahilan din para ipatigil na ang kanilang pagdinegosyo sa Amerika. Sa tingin ko, yan ngayon ang gagawin ni Trump. Sasabihin niya, maski ang mga bangko ng mga opisyalis ng ICC ay nasa Europa, lahat ng mga bangko sa Europa na nagpapadala ng pera sa Amerika o nag-i-invest sa Amerika, pag hindi sumunod sa sanctions, masasanction din sila. So tingin ko, yan talaga yung simula ng kamatayan ng ICC. Kasi ngayon, alam nyo ba, na pati sa email, wala na silang Yahoo, wala silang Gmail. Ang ginagamit nila ngayon ay Proton. Pati sa software, wala na silang Microsoft kasi American yan. Hindi ko alam po anong ginagamit nila ngayon. No? Pero sa tingin ko, yan talaga yung proseso na maiipit ang ICC. Kapag ginamit ng Amerika yung batas na nagsasabi na kinakailangan sumunod sa sanctions ang lahat ng mga dayuhang kumpanya, maski hindi sila principally based sa Amerika. Dahil pag hindi sila sumunod sa sanctions, babawalan sila na gumawa ng kahit anong negosyo dyan sa Amerika. Well, ang Pilipinas po, nagsabi na, hindi sila makakasunod daw dun sa kagustuhan ng Amerika dahil ibang ating pulisiya. Yan po yung yabang ni Marcos Jr. Na palibasa, akala niya, importante siya sa Amerikano dahil pinapagamit niya mga teritoryo, pwedeng baliwalain ang kagustuhan ni Trump. Pero sa tingin ko nga po, ang kasagutan, kung gagalangin ng Amerika yung ganyang kasagutan ni Bongbong Marcos ay nakasalalay doon sa magiging relasyon ng Amerika at ng China. Dahil kung ang relasyon naman ng Amerika at China ay maging mabuti, di na nila kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship. At kapag nangyari yan, makakatikim talaga itong si Trump. Abangan lang po natin ang susunod na kabanata. So, at alam nyo, habang pinag-iisipan, malinaw na po talaga na ang magiging botohan dito ay base rin sa mayoría at sa minoría. Parang wala kasing nagtatanong na honest to goodness para malaban ang katotohanan. Siyempre, may kakampi si Bibi Sara at meron din nakakape mga bakak. Pero mas marami po silang bakak. So talagang halatang-halata po sa pagtatanong nila, lalo na yung Risa Ontivirus, yung Erich the law bender, yung kapatid niya, di ba? Yung mga tanong ni dekorasyon na Senate President, no? At siyempre, yung mga kakampi naman ni Inday Sara, si Alan at si Pia Cayetano, at saka si Robin Padilla, talagang parang kaya nga naging political proseso ito. Hindi natin matatanggal na bagamat dapat, at sabi ng taong bayan, karamihan sa ating mga mamamayan na nagsabi na dapat ay base sa ebidensya maging desisyon ng impeachment court, mukhang base pa rin talaga sa politika. At ang magiging division dyan ay mayorya at saka ang minorya. Ang issue na lang, dahil ang majority naman ay 13 lamang, na kailangan nila ng 16, may makukuha kaya ang bangag sa 8 ngayon ng minorya. Yung hindi makakaboto, kung hindi sila talaga pabobotohin, that is a vote for acquittal. Kasi ang sabi ng saligang batas, 2/3 of all members of the Senate dapat bumoto for conviction. Yung hindi na makakaboto na 3, ibig sabihin yun, negative vote na yun. Kasi hindi naman nila makakount as for acquittal ang hindi bumoto. No? Pero siyempre, 13 sila, so 3 na lang ang kanilang kakailanganin at ngayon pa lang nagsisimula na yung mga usap-usapan na dapat ibaba ang numero, no? Na hindi dapat isama yung 3 sa bilang ng 2/3 at ang gusto nilang ibaba sa 14. Kasi kung 14, 13 sila, isa na lang ang kukunin nila. So, pwede nilang takutin kung sino man yung isa pa na kakasuhan. No? Nandiyan ang mga bilyar, pero narinig ko naman ang mga bilyar ay maninitigil talaga kasi hanggang 2028 naman si Marcos. Sapat naman silang resources para mabuhay until 2028. So, tignan natin kung sino pa ang tatakutin nila. Pero ngayon talaga, malinaw na malinaw, no? Na baka ang sunod nilang ikulong is si Alan Peter Cayetano dahil sila'y kinukonsidera na napakalaking tinig din si Alan Peter Cayetano dahil matalino nga, no? Alam niya ang batas, alam niya ang kanyang procedure at nasa tamang lugar ang kanyang puso, no? Para sa bayan.
at hindi nagpapabili sa mga bangag. So, sa tingin ko talagang pagpipilitan nila na ibaba ang 14 dahil siyempre mas madali makakuha ng isa kaysa makakuha ng 3. Nakita niyo naman talagang git-gita ng numero ngayon dito sa Senado dahil alam naman ng marami na susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte. Yan na po, lumabas ang bagong Pulse Asia survey. Sa tingin ko, yan ang pinaka-credible na survey at wala pong malapit na katunggali sa politika ngayon si Inday Sara. Sa katunayan, ang pinakamalapit pa rin si Lady Robredo pero 20 points ahead pa rin po si Inday Sara. At kung titignan niyo po sa Balance Luzon na dati ay strength ni Leni Robredo dahil kasama dyan yung stronghold niya na Bicolandia, 50-50 na sila. At yan naman ang ideal kay VP Sara. No? 50-50 ang Balance Luzon, 50-50 ang Metro Manila, tambak sa Mindanao at tambak sa Visayas. VP Sara pa rin. Kung ikaw ay senador at meron ka pang 3 taon na bubunuin no, sa iyong termino, kung di naman kaya, ay tatakbo dito sa darating na elections 2028 at magkakaroon na 6 na taon. Ikaw ba ay boboto para makalaban ang sitting president? Except na lang talaga kung Noel. At yan pa po ay may possibility dahil alam naman natin, ayaw talagang bumitiw nito si Bangag. No? Ewan ko ba, talagang adik sa pangungurakot ang dugong Marcos. Klepto talaga sila, nasa dugo. Kaya pasensya ka na, Senator Amy. Gusto na sana kitang mahalin pero talagang hindi ko pa rin matanggap. Dahil parang genetic talaga yung inyong predisposition na magnakaw sa kaban ng bayan. Parang nasa dugo nyo talaga eh. Kasi how do we explain yung kapatid nyo walang kabusugan sa pagnanakaw? Ewan ko ba. But anyway, mahaba pa naman po ang tatahakin at meanwhile, patuloy po ang pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio. Record na po ito na hindi sila umuwi. Parang 1 linggo na sila hindi umuwi. At ang balita ko hanggang 27 ito no, doon sa SODA. Baka naman meron silang inaantay. At sana nga meron. Sana nga yung mga magigiting natin kasundaluhan at kapulisan talagang magpapili ng kanilang mga paninindigan at protektahan ang taong bayan sa panahon na kinakailangan. Ulitin ko po, kinakailangan natin ng proteksyon dahil napakalaki ng banta sa ating kabuhayan habang ang presidente ay nananatiling bangag. Sa hukbong sandatahan nga, pag nalaman na ikaw ay adik, tanggal ka na agad. Bakit sa pagiging presidente, kumpirmadong adik na, handyan pa rin. Hindi natin sinisisante at kung ayaw masisante, kung ayaw magbitiw, dapat sisantihin. Gaya na ginagawa natin sa mga enlisted na mga kasundaluhan. Di ba mga kasundaluhan, kapulisan, bakit kayo mahulihan lang kayo ng konting shabu, tanggal ka agad? Bakit ang presidente paulit-ulit na nagko-cocaine, nandyan pa rin? Sarili ng kapatid nagsasabi, kaya wag na sabihin dito katotohanan yan. Siguro naman alam talaga, lalong-lalo na ng manang kung anong diferensya sa kanyang ading. Pero kapit lang po tayo, no? Anyway, mahaba pa po tatahakin ng impeachment. Yung patuloy na pagtitipon-tipon dyan sa Liwasang Bonifacio, yan po ay kauna-unahan nangyari. Baka naman po, yan ay talagang magsilbing mitsa doon sa pagbabago na ninanais nating lahat. Pagtuloy lang po natin ang pagdasal dahil ako naman po, God will never forsake us.